Good morning. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga diskarte kung paano tayo mag-anchor ng mga full thread rebars, rebars dito sa ating mga solid na konkreto. Gamit natin tong Pioneer anchoring or chemical anchor ng Pioneer at Eagle Bond. Ano yung best choice nyo kung gagawin nyo to sa inyong mga projects, sa inyong dini-DIY, at paano yung step-by-step procedures para masigurado na matibay at malakas yung kapit ng ating anchoring. Yun. Ayun guys, ngayon, meron tayo ditong 4 by 8 na sacrificial or pang-demo natin na solid na buhos. Kaya yung gagawin natin pala ngayon is i-demo natin yung pagbabaon at saka yung proper procedures. Kung maglalagay kayo ng dowel, for example, nakalimutan nyo na maglagay ng dowel for CHB or full thread para sa ating mga, halimbawa, post lamp na plate. Yun. Kalimutan nyo at nakapagbuhos na kayo. Ito yung suggested methodology natin para ma-anchor natin, ma-fix natin yung structure sa ating mga buhol. Yan, gamit natin dito si Pioneer Pro anchoring or chemical anchor ng Pioneer at yung Eagle Bond na ganun din, chemical anchor din siya. So ayun guys, ano yung the best solution or ano yung the best product for your application at gaano ba yung diferensya ng tibay kung i-compare mo yung dalawang anchoring or chemical anchoring system na gagamitin mo. Ayun guys, samahan niyo ako sa ating episode ngayon. Bago yung lahat, nagsusukat muna tayo ng kung ano yung target natin or ano yung location, exact location ng pagbubutasan natin. So sa mga poste, biga, slab, so tansyahin nyo kung saan yung bakal. Kasi syempre kung alam niyo naman kung saan yung bakal, di ba? Kung magdi-drill kayo at na-hit niyo yung bakal agad-agad, syempre mas mababaw yung ating anchoring niyan. Kumbaga hindi magkakaroon ng sufficient depth yung ating pag-anchor. At least sa application natin, at least mga 3 inches yung lalim. Para masigurado natin na solid talaga yung kapit. Kasi kung hindi solid, parang baliwala din, diba? Gamit natin itong drill inko. Kung ganito lang yung gamit yung drill ay okay naman siya. Basta, ayun, malakas lang. Kasi malalaki yung ating anchoring system. Tapos, guys, basta may siya. Ayan, may hammer function. Kasi kung walang hammer function yung inyong nabiling drill, mahirapan kayong magbutas sa mga ganito katitigas na konkreto. So, ayan. Tapos yung drill bit natin is for masonry din. Yung parang may hammerhead na features. Tapos, pagkaset natin siya sa sa hammer, ayan. Okay na yon. Kung mas maigi naman, kung marami kayong bubutasin pala, ito na naman yung gamitin nyo. Ang tag dito ay SDS na drill. Ang pagkakaya ba lang ay mas heavy duty po ito at mas efficient kung ito yung inyong gagamitin. Kung talagang contractor na kayo, ayun, tapos marami kayong kontrata, halimbawa, ito yung slot niya. Yun lang yung pagkakaiba ng dalawang yan. Kung marami talaga kayong projects na paggagamitan, ay highly suggested na SDS yung inyong gamitin kasi hindi po tatagal yung ating mga ordinary drill. Kung halimbawa sa isang araw is thousands of holes ang inyong bubutasan. Yun guys, sa pagbubutas pala, syempre, yung personal protective equipment natin, ayan, goggles or eye protection, ear map, lalo kung napakarami yung gagawin, at saka respirator or mask. Ngayon lang, hindi ako nag-mask kasi hindi ako makapag-salita pag may mask tayo. So, ito yung drill natin.
mas maigi kung may handle siya, lalo kung walang anti-kickback function yung inyong drill. Ilagay nyo yung auxiliary handle para kontrolado. Kasi minsan, ang nangyari, pag nakahit tayo ng rebars, naiipit po yung ating drill bit. Tapos, pag gigil kayo sa trigger at hindi nyo nabitawan agad, yun, pwede kayong balian. So, yan. Magbutas na tayo. At sa pagbubutas pala guys, pwede tayong maglagay ng electrical tape dyan sa ating drill bit para eksakto yung lalim ng ating ginagawang butas sa konkreto. As you can see, pag malakas yung ating drill or hammer drill, madali lang siya mga pagbutas. Itong konkreto natin ay halos nag-cured to ng 2 months. At matigas na rin siya, lalo kung ang konkreto nyo guys ay taon na yung bubutasin nyo. Ayan, kung wala naman kayong yan, pwede nyo sukatin. Gamit lang kayo ng panukat nyo. At yun, proceed na kayo sa pagbubutas. So, a very crucial step pala guys. Kailangan tanggalan natin lahat talaga siya ng alikabok. Walang matitirang alikabok. Halos mga 99% wala siyang alikabok. Gamit tayo ng vacuum or blower or any brush na maliit na pwede nating pangtanggal ng alikabok. Kasi syempre pag may alikabok yan guys, hindi magkakaroon ng bonding yung inyong chemical anchors sa konkreto. So, isa din pala sa kailangan medyo maluwag ng kaunti. Huwag naman sobrang sikip. Maluwag ng kaunti yung inyong binutas na holes sa ating konkreto para yan, masigurado natin na pasok talaga siya at may room pa yung inyong chemical. Gamit tayo guys ng vacuum or maliit na brush or blower. Sa mga nasa Inco lineup pala, hindi tayo sponsored ng Inco, pero itong gamit natin ay vacuum ni Inco ay very good of removing dust sa ating mga ganitong application. So, kung nasa PS2 lineup kayo, this is a good addition for your arsenal para makatulong sa inyong mga DIY at construction project. Every holes pala guys, at saka bago tayo magbutas or pag nalinisan na natin yung ating binutas ay testing nyo rin or tansyahin nyo rin kung kasya ba talaga yung butas sa inyong mga rebars or full threads. So dito sa example number 2, gamit natin tong SDS. 3 inches pa rin yung lalim ng ating gagawing butas na may diameter na 3/8 inch. So ayan, significantly makikita nyo na mas efficient at mas mabilis talaga kung gamit nyo itong SDS. Bukod sa kanyang powerful motors ay maganda rin at mas safe din to gamitin. So ayan, dati pa rin pagkatapos nating butasan ay make sure na nababacuum po or nalilinisan natin yung ating ginawang butas or ensuring na magkakaroon talaga ng great bonding yung ating chemical anchors sa ating mga konkreto. Pagkatapos nyong ma-ensure na malinis na yung inyong ginawang butas, ay pwede na kayo mag-decide kung anong size ba or klase ng chemical anchor yung gagamitin nyo. May dalawa tayo ditong sample. Ito yung malaki. Nasa 5/8 to. Hindi ako nagkakamali. May habang 3 inches approximately. At meron ding medyo maliit. Ito, mga 3/8 lang to. The same length. So, pwede kayong pumili kung ano yung inyong suitable application. Tapos, yan pala guys, ano yung advantage ng Eagle Band? Para sa akin personal opinion ko lang. Mas maganda yung Eagle Band kung 2, 1 hanggang 3 butas yung paggagamitan nyo. Kasi, nasa siya contained, kumbaga siya.
mas makakalis kayo or matitipid nyo yung budget pag ito yung gamit nyo. So, yung advantage naman ng Pioneer Pro ay kung marami talaga kayong paglalagyan sa isang araw, halimbawa 50 to 100 na rebar or full thread, ito na yung gamitin nyo, yung anchoring system ng Pioneer Pro. Kasi marami siyang laman. Ayan. So, pagkatapos pala niyan guys, paano i-apply tong Eagle Band? So, sabi ko nga, nasa encasement siya, nasa casement or enclosure na nandyan yung two-part chemical. Kailangan guys na basagin nyo yung capsule na yan para mapaghalo nyo yung dalawang chemical sa loob. So, medyo ingat-ingat lang guys. Magsuot tayo ng eye protection. Importante yon, gamit tayo ng any hammer. Tsaka yung inyong full thread or rebar na ilalagay. So, ganyan lang. Makikita nyo na para siyang bote. Bote siya. Or glass. Manipis na glass. So, ayan. Pukpukin nyo lang. Pag nabasag na yan, halos bumuha na siya ng mga 2 inches. Pwede na yan. Tapos, ang crucial na gagawin nyo pala sunod ay kunin nyo yung inyong drill na adjust yung chuck. Tapos, ilagay nyo yung full thread or rebar. Linisin nyo or bilugin nyo. Ito kasi yung full thread na to ay parang may ano na siya eh. Kumbaga sa dulo niya may design siya para i-grip or para mag-grip ng chuck. Tapos i-hammer mode nyo. Ayan. Mapapansin nyo na bumaon pa yung full thread natin ng halos 1.5 inches sa inyong konkreto. So, dalawa yung nagiging or crucial na nangyayari dyan. Una ay nagkakaroon pa ng another depth yung inyong full thread sa konkreto. Pangalawa naman ay importante na mahalo yung two-part component ng nasa loob ng capsule na yun. So, after an hour ay pwede yung testingin yan. So, sa Eagle Band guys, for 5 degrees Celsius, meron tayong 72 hours of curing time. So, pag malamig yung panahon daw, is medyo mahaba yung curing time. So, sa atin sa Pilipinas, 25 degrees Celsius, mainit. 12 hours lang yung kailangan yung time para mag-cure yung Eagle Band. So, sunod natin to guys. Yung ating Pioneer Pro Chemical Anchoring System. So, ang isa sample naman natin dito, rebar, kailangan natin ng caulking gun. Yung ginagamit sa mga silicone. Ilagay nyo lang siya dyan. Tapos, pisilin nyo. Tapos, wag muna masyadong pisil. So, pagkatapos nyo guys, wala kayong kailangang ikat dito tulad sa mga silicone. Yan. Nakikita nyo na open na siya. Open na yung pinaka nozzle or pinaka suksukan niya. Ayan. Yung nasa gitna ay part A or yung nasa perimeter niya naman ay part B, vice versa. So, ayan, may kasama siyang nozzle pag binili nyo siya sa hardware o sa online. At i-thread nyo lang siya guys. Ayan, thread nyo lang ng maigi. So, ang nangyayari dito guys, pag pinisil nyo na yung inyong caulking gun ay pag dumaan na siya dyan sa nozzle, ay kusa na po siyang nahalo. Yan. Nagkakaroon na siya ng mixture reaction or dahil dito sa mga slots na nasa loob ng nozzle ay nahalo po yung dalawang component ng chemical anchor. Ayan. So, ilan ba yung pwede nyong ilagay sa isang butas? Sa akin, tinatansya ko lang hanggang siguro mga isang kutsarita. Gayon. Isang kutsara hanggang 2. Tapos, for ensuring na magkakaroon talaga siya ng band, yung rebar na inilalagay ko ay malinis, free from rust, any oil, dust. Tapos lalagyan ko din siya guys ng konti para ma-ensure na
Kapit na kapit talaga. Ayan. Tapos, ready na po yan. Suksok nyo na lang. Sa ating Pioneer Pro naman ay meron tayong minimum of 4 hours na curing time. Lalo sa mga sa Pilipinas, mainit. So, according to Google, Pioneer Pro, kailangan natin ng 24 to 48 hours na curing time sa temperature na 25 degrees Celsius. Ayan. So, ang advantage naman ito guys ng Pioneer Pro ay pwede nyong dagdagan o damihan ang linagay nyong chemical sa inyong konkreto. Depende kung ano yung pag-a-applyan nyo, di ba? So, mas marami, mas maganda po. So, pili na lang kayo kung ano yung the best solution for your DIY and construction application. Ano yung makakatipid kayo, ano yung affordable sa inyo, ano yung mas madali nyong mahanap sa inyong mga lugar. Pero para sa akin, both of these anchoring system ay napakainam po. Kasi yung isa, ang advantage noon, kung isa lang naman yung paggagamitan yung butas, doon na kayo sa Eagle Band. So, kung marami naman ay yung paggagamitan, dito na kayo sa Pioneer Pro anchoring system. Yan guys, maraming salamat sa mga nanood at sa uulitin, huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share ang ating channel. Thank you so much. Bye!